Hi, magandang buhay. It's me again, Hebron, and for today's video, someone asked ito. So, nabasa niyo naman ang comment, diba? So, ngayon, magbigay daw tayo, ng tatlong uncommonly Filipino hindi natin kadalasan ginagamit sa ating mga pananalita araw-araw as a Filipino. So, si Self na po ang bahala sa pag-i-explain dahil marami pa tayong gagawin, okay? Self, ikaw na muna. Ako na naman itusan mo. Hindi nga ako palagi. Busy na ako na lang palaging pinapagawa mo. Huwag ka na mag-reklamo. May gagawin pa tayo. Sige na nga. Ano bang gagawin natin? Mag-explain ka lang naman. Oo na. Doon ka na. Bye. So, yun. Tayo naman ulit mag-i-explain ng mga pananggagawa niya sa banya. So, ito na nga. Let's explain. The first is alingaw-ngaw. Ang alingaw-ngaw, ang meaning nito is ang pag-uulit ng salita na narinig natin or echo sa English. So, here an example. Narinig ko ang alingaw-ngaw nang sumigaw ang bata sa kuweba. Gets? Chicken! Go! Bueno. So, kidding aside, ito ng pangalawa natin, duyog. Alam nyo ba yung duyog? Hindi po, ate! So, ang duyog is ang pagtakip ng buwan sa araw or solar eclipse sa salitang English. Ito ang example niya. Dumilim ang paligid nang nagkaroon ng duyog. Bueno. Umayos ka nga, Self. Pakala mo ba ako, inutusan mo lang naman ako kasi hindi mo sana yung perfect dapat yung gagawin mo. Oo nga, pero dapat ayusin mo kasi nga, tingnan mo yung mga viewers natin, oh. Mas gusto nila yun kasi huwag ka pakialamera dito, ha. Sorry na ba? Aalis na nga ako eh. Aalis na ako ulit. Manahimik ka na. Ano ba? Self, ayusin mo to. Ako ang bahala dito. Sige na nga, bahala ka na dyan. Bueno. Kainis naman yung amo ko, diba? Parang hindi ako ginaganito. Hindi ka magaganyan. So, ito na nga yung pangatlo. Ang pangatlo natin ay guni-guni. Ang guni-guni ay imahinasyon natin or ilusyon na ginagawa ng ating utak. So, ito yung example niya. Ang nakita niya ay bunga lamang ng kanyang guni-guni. So, may nalaman na naman ka sa akin. Facts! So, that's all for today, guys. See you again for another video. Hindi intro. Pasok. Bye-bye.